Third session, ito po ay glorifying God through obedience. So sabi nga natin yung whatsoever you do, do it all for the glory of God. At kung sa lahat ng ating gagawin ay hindi kasama doon yung pagsunod sa Panginoon, we can never glorify God. So mahalaga po yung obedience kasi the only thing that God will be glorified is when we follow the will of God. So basahin natin isang talata lang to, biyo mo. If you love me, keep my commandments. So sabi ko nga kanina, yung worship na sinimulan natin, hindi mo rin siya may aalis yung salitang love. Diba? At yung love naman, hindi mo aalis yung salitang command na pagsunod. So, kasi hindi ka pwedeng totoong susunod na hindi mo minamahal, no? Pero pag mahal mo, lagi kang susunod, di ba? Pag gano'n, di ba? Lagi kang susunod. Kaya nga yung mga lalaki, pag mahal na mahal nila yung asawa nila, naku, yes, ma'am, last year. Yes, dear, yes, ma'am. Naku, narinig ni Brother Selly, no? Sabay-sabay natin basahin to. Jesus says, believers shall not remain away, and enables believers to aid through the gift of the indwelling Holy Spirit. Our love for the Lord is revealed in our obedience. Yeah, praise the Lord. Our love for the Lord is revealed in our obedience to Him. So, how does your daily life reflect your love for God through obedience in God's Word? Siyempre sa araw-araw, pag Christian ka na, hindi mo mayaalis yung pagsunod sa Panginoon based sa mga natututunan mo sa salita ng Diyos. Ano yung mga bagay na nare-reflect mo ito sa araw-araw mong pamumuhay? No? Ginagawa mo yung bagay na yun dahil mahal mo yung Panginoon. Diba? At bakit mo ginagawa yun? Dahil naisip mo ba na I want to follow the will of God. I want to obey the will of God. Sino gustong sumagot dito? Kanin mo na tayo. Kasi yung mic na sa akin na pupasok. Sister May. Ayan, Sister May. Ayan. Siguro sa amin, how does your daily life reflect your love for God through obedience in God's Word? So, di ba, bilang isang Kristiyano kasi, di ba, dapat kung ano po yung tinuturo sa atin ng Panginoon, especially po sa Word of God, dapat nare-reflect yan sa everyday life natin sa ating mga buhay. Kasi, honestly po, ako po ay Kristiyano for how many years na po, at talagang hindi ko siya nakikita yung buhay ko bilang isang Kristiyano. Kasi, kung naalala ko nga, minsan, sa ngayon po, minsan naalala ko, nung magkakulig pa kami ni Sister Lourdes. Lourdes talaga. Sister Des, lagi ko siyang sinusumikan sa opisina, lagi ko siyang tinatarayan. So parang hindi siya ka-glorifying sa Panginoon yung mga attitude na gano'n. Tapos, hindi lang sa colleagues, sa din po, sa mga kapatid ko din po. So, salamat sa Panginoon through the words of God na nababasa natin every day. Ang Lord po ang nagtatransform sa atin from glory to glory po. So, praise the Lord po. Amen. Kala ko sasabihin ni Sister May, video ko lang to na mag-office na si Sister Des. Pag nakikita niya sa office, babagayin niya. Buka dyan. At tinatarayan niya raw eh. Pero praise the Lord, dahil pag Christian na tayo, there is always a reminder. Bakit kaya tayo susunod sa Panginoon dahil sa Kanyang salita? Siguro, isa sa mga nais nating marinig yung fear of God. Diba? Yung fear of God. Yung fear na yun, hindi yun yung natatakot ka dahil nandiyan yung amo mo. Natatakot ka nandiyan yung parents mo. Yung fear na yun ay reverential fear. No? Alam mo na number one, ang Diyos na ito ay laging nasaan ka, nandun din siya.
At ang Diyos na ito ay lagi kang nakikita. Di ba? So, yan po yung mahalaga dyan, no? In our daily life, reflecting your love for God through obedience. Kaya kahit na anong gagawin mo, saan ka pupunta, ano yung decision mo, iniisip mo, alam to ng Diyos. Sasamahan ako ng Diyos. Nakikita ako ng Diyos, di ba? Mga ganun. Lagi mong iniisip yun. Point number 1 natin, God's glory is revealed after a test of faith. So itong Genesis chapter 22, ang context nito ay nung hiningi ng Diyos ang anak na Abraham to offer to him. No? Sabi po dito, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thick by his thorns. And Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Yan po yung Jehovah Jireh. As it is said today, on the mount of the Lord, it shall be provided. Ano ang ibig sabihin ng text na ito sa ating topic na to, point number 1? Glorify God through obedience. So, God's glory is revealed after a test of faith. Sa ating buhay Kristiyano, maraming pagkakataon na nangyayari ito, katulad ng kay Abraham. Si Abraham, 90 years old siya, di ba? Nung sinabihan ng Panginoon na magkakaroon ka talaga ng anak. Pero after 10 years pa yun, 100 years old siya na nagkaroon. I think from start of 75 years old na naghihintay siya. Pero ang tanong, nung nagkaroon siya ng anak, bakit ito hihingi ng Diyos sa kanya? Diba? At kukunin sa kanya. Pero ang pangalawang tanong, bakit niya i-offer to sa Lord? Diba? At susunod siya. Susunod siya. Ngayon, sabi rito, God's glory is revealed after a test of faith. Ibig sabihin, keeping God's commandments can often be a test of faith. As we continue to obey, even in the face of difficulty, it builds our strength and our faith. Ako personally nakita ko na yung pag-alis pa lang ni Abraham na dadali niya yung anak niya, may pananampalataya na siya. Na ang Diyos hindi pwedeng kunin uli yung anak niya nang walang kapalit, kung kukunin man yun. Kasi kung ikaw ay dumating na sa ganong edad at ginanap pa rin ng Lord yung pangako sa iyo, ibig sabihin, kung siya ang nagbigay, siya pa rin ang kayang magbigay ulit. Diba? Kung siya ang may kapangyarihan na gawin yun, kaya na pang ulitin ng gano'n. Parang gano'n. So, ang pananampalataya ni Abraham na pwede lang siyang sumunod. Bakit? Siya naman talaga may kapangyarihan magbigay. Parang gano'n. So, kaya siya sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi, kung maalala lang yung mga salita ng Diyos, no, na sabi nga nung tinanong siya ng katulong, na saan kayo pupunta? Nung sinabi niya, mag-o-offer kami. Bakit yung anak mo kasama mo? Tinanong siya eh. Sabi niya, hindi, babalik kami. Kasama ko yung anak ko. So, ibig sabihin, yung faith ni Abraham, hindi talaga kukunin yung anak niya. Kasi sinabi niya eh, babalik ako kasama yung anak ko. Parang ganyan yung ano ron eh, context na eh. So yung pananampalataya niya, talagang susunod siya. Pero naniniwala pa rin siya sa gagawin ng Panginoon. No. So, basahin natin itong 1 Peter 1:7 tsaka James 1:2-4. 1 Peter 1:7. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Yan, James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance.
Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So maganda po yung dalawang verses na to kasi pinag-usapan natin dito, yung obedience natin is about a test of faith, no? At yung glory ng Panginoon, nagre-reveal siya. Sa 1 Peter 1:7, yung sinasabi diyan na yung the test of your faith is much more precious than gold. Sabi niya nun. At kung much more precious than gold siya, pag sinubo pala tayo ng Panginoon, kung gold na totoo yan, parang hindi mo ibibigay yan eh. Kasi gold yan eh. Kung baga napakahalaga sa iyo yan. Pero pag sinabi ng Panginoon na gagawin niya to, bibigyan mo ba yan o hindi? Pero pag alam mong sinusubo ka lang ng Panginoon at alam mo yung power ng God na to, much more precious than gold yun eh. Yung test of faith na tinatawag. Much more precious than gold. Yung test of faith. Siyempre, pag alam mong, hindi, Panginoon ko eh. Kailangan gawin ko to. Susunod ako sa Kanya. Diba? Kaya dito kay Abraham, nung sumunod siya sa Panginoon, nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Ano yung pakilala ng Lord sa kanya? He is Jehovah Jireh. Diba? Diyan nagsimula yung Jehovah Jireh. God will provide out of nothing. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya pag tayo ay sinusubok ng ating pananampalataya, alalahanin natin yung Jehovah Jireh. Out of nothing, kaya kang supply ng Panginoon. Kaya kang i-provide ng Panginoon. Out of nothing. It's just about a test of faith. Sabi ni James, count it all joy. Dapat maging masaya ka kung tinetest ka ng sabihin na natin, iba-ibang pagsubok. No? Count it all joy. Kasi, ang ending niyan, sabi ganoon, para mag-mature ka sa faith. Para maging matatag ka, mag-persevere ka, mag-endure ka. Kasi pag lagi kang bata, madadapa ka lagi. Pero pag naging matatag yung paa mo, marunong ka ng tumindi, at pwede ka ng tumakbo, matatag ka. So, paano ka magiging ganon? Tanggapin mo yung trial, sumunod ka sa pananampalataya na ang Diyos ang susundin mo at ang kanyang kalooban. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. No? Ngayon, in your opinion, what made Abraham decided to obey the Lord in offering Isaac? Ayan. Sino yung gustong sumagot? Ano kaya yung naging dahilan ni Abraham na sumunod na i-offer ang kanyang kaisa-isang mahal na anak? Kanino na tayo? Si Ola. Sister Ola daw kasi isa lang daw anak mo eh. Joke. Ano kaya? Hindi, si Abraham naman to, Sister Ola. Ayun po, sa aking opinion po, kasi po si Abraham, nagtitiwala po siya kay Lord dahil po di po bago ibinigay sa kanya si Isaac, marami din po silang pinagdaanan. So, sa aking opinion po, kung kayang bigay ni Lord yun, siya rin din po yung pwede lang po magbuwan. So, buo po yung tiwala ni Abraham kay Lord. So it's about trust in the Lord, no? Yung naging dahilan para siya po ay sumunod. Ang maganda nga lang dito, sabi ng gano'n, yung Panginoon, pag sumusunod niya sa Kanya, nagpapakilala ang Panginoon sa iyo. Di ba? Kung sino siya. Praise the Lord. Point number 2 natin, our obedience proves our relationship with God. Basahin natin ito, 1 John chapter 5, 2-3. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Yan, praise the Lord. Sa glorifying God through obedience, pinapakita nito yung katibayan ng ating relationship sa Diyos. No? Dito po sa talatang ito, sinulat ni John, sunod-sunod to, puro sulat to ni John. John correlates obedience to God with love for Him and others.
By this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments. Love for our Lord makes it easier to obey Him because of our relationship with Jesus Christ. So, ano ibig sabihin nito? Yung pagsunod natin sa Panginoon, maganda example nito halimbawa, parang parents sa human flesh at saka sa kanyang mga anak. Mahirap sumunod sa, sabihin na natin, kapitbahay mo. Nutusan ka ng kapitbahay mo, susunod ka ba? Diba? Siyempre, hindi kayo susunod. Sino ka ba? Nutusan ako. Diba? Hindi kayo susunod. Kasi kapitbahay mo yun eh. Pero kapag uncle mo o kaya auntie mo ang nag-utos sa'yo, susunod ka, di ba? Kahit pa paano, sunod ka. Bakit? May relationship ka kasi. Lola mo, lola yun. Lalo na pag lolo, lola. Ano yun eh. Lagi bigay eh. So, susunod ka din. Parents mo, susunod ka din. Kuya mo, di ba? Susunod ka din. So, bakit ka susunod? Because of relationship. Di ba? Because of relationship. So, yun ang pinapaliwanag ni John. Mahalaga yung pagsunod dahil ipinapakita nito yung relationship natin sa God. Hindi ka susunod kay Satan dahil galit ang Diyos kay Satan, syempre. So, susunod ka sa Diyos dahil tinanggap ka bilang anak ng Diyos. At binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yung relationship na yun ang nagpapatibay na ikaw ay susunod sa Kanya. No? So, pakibasa itong 2 John 6 at saka 3 John 4. 2 John 6. And this is love, that we walk in obedience to His command, as you have heard from the beginning. His command is that you walk in love. 3 John. 3 John verse 4, I have no greater joy than her that my children are walking in the truth. Amen. So, yan po yung nagpapatotoo at ibigay din ng dahilan bakit ka susunod, unang dahil sa love. At ang love na ito ay dahilan sa relationship natin sa ating Diyos na buhay. In your opinion, give some reasons why some Christians are hindering to obey God. Opinion lang naman to bakit may mga Kristiyano nahihirapan silang sumunod sa Diyos at sa Kanyang kalooban? Ano ang mga dahilan? Ano? Hindering to obey God. Sino? Nakalina tayo? Sir Gabriel. Sa akin pong kasi opinion lang pa sa May opinion naman. sa aking opinion po, why are some Christians are hindering to obey God? Siguro po ay yung hindi pa sila nag-obey because hindi pa ganun kalalim yung relationship nila sa Panginoon. Yun. Yan, no? Mababaw ang kanilang relationship sa Diyos. Maganda sa Diyos, di ba? Kasi pinag-usapan nga natin yung about the relationship. Sino pa gusto sumagot? Sister... Hello, ayan po. Siguro po sa ano na lang past, experience ko na lang po. Siyempre yung mga bago-bagong Christian pa po tayo, hindi pa po ganun kalalim yung ano. Nag-hinder po sa akin before obey God is, ito kasi yung gusto ko eh. Mga ganun ba? Ito yung gusto ko. Tapos, pag inaaral mo yung word ng God, iba yung gusto niya. So, syempre, yung gusto ko, yun yung gusto ko. Ganun ba katigas po? Pagka hindi pa ganun kalalim yung relationship mo sa Lord ko. So, yun po, Pastor, yung ano. Parang mag-asawa din yan, di ba? Pag medyo deeper na yung relationship niyo, at kumbaga, sabihin na natin, medyo malalim na, mabilis kang sumunod. Mabilis kang mag-agree, mabilis kang, Pero pag medyo hindi maganda ang relationship niyo,
Aayaw-ayaw ka niyan, tatanggi-tanggi ka, at saka lalayo-layo ka, di ba? Ganun. Di ba? So, sa relationship, mahalaga siya na pag malalim ang inyong relationship, mas madali kang sumunod pa. Lalo pag sa Panginoon, di ba? Point number 3 natin. Glorifying God through obedience, the Holy Spirit equip us to obey for His glory. So, sabay natin basahin. And I will pray. Pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Ayan, praise the Lord. The New Testament teaches that we don't need to rely on our own strength to obey. Rather, God equips believers to follow His commands by giving us the indwelling Holy Spirit. Ito yung gusto kong ma-emphasize nyo sa pag nagtuturo kayo nito. Mahalaga ito eh. Alam niyo ba, sa Old Testament, pag napansin nyo, 40 years gumawa ng himala ang Diyos sa mga Israelites. Pero matitigas ang ulo nila. Hanggang sa kadulo-dulo, papasok na lang sa promised land, ayaw pa rin nilang manampalataya. Kaya nagalit ang Diyos, sabi nun, lahat ng 20 years old pataas, mamamatay sa wilderness. Hindi sila papasok sa promised land. Ano ang kaibahan nito sa New Testament? Sa New Testament, mga kapatid, dahil kay Jesus Christ, ito yung pangako niya. Ipapanalangin ko, pag alis ko, bibigyan kayo ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit na to, lagi niyo siyang kasama. Tuturuan niya kayo, bibigyan niya yung katotohanan, sasamahan niya kayo, at i-guide niya kayo. Para saan lahat yun? Para sumunod sa Diyos. Ang laking kaibahan, kapatid. Sa Old Testament, wala silang kasamang gano'n. Sa New Testament, binigyan ka ng kasama para matuto kang sumunod sa Diyos. Kaya yung mga Kristiyano sa panahon natin na matitigas ang ulo, grabe yun. Kasi yung Holy Spirit, kinukumbi ka na eh. Nililid ka na. Kumbaga yung tenga mo, ginagano ka na. Oh. Ganun ang Holy Spirit. Talagang, naalala ko yung mga lolo-lola, di ba? Igagayad ka, hatakay ka eh. Ganun ang Holy Spirit. Kaya, pag tinignan mo, napakapalat natin sa New Testament. Kasi, may Holy Spirit tayong kasama na iniwan ni Jesus Christ para tumulong na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Basahin natin to. Acts 1:8 at John 16. Yan, Acts 1. Acts 1:8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Yan. John 16. John 16:13 to 14. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify Me, because it is from Me that He will receive what He will make known to you. So, yan po yung pangako ng Panginoon na simula sa Book of Acts, yung mga first Christians, no, binigyan sila ng Holy Spirit to witness, di ba? Para sa kanila at makasama nila yon. At sa John 16, kasama itong John 14, dyan po yung sinasabing the Comforter, the Holy Spirit will be with you. No? Yan po yung pangako ng Panginoon. How can a Christian rely more on the Holy Spirit in obedience to God, especially when it is difficult times? Paano tayo magre-rely sa Holy Spirit
Lalo na pag nandun tayo sa mabibigat na pagsubok sa buhay natin, paano tayo magre-rely sa Holy Spirit? Sino gusto sumagot? Kasi kasama natin yung Holy Spirit, di ba? Paano natin gagamitin yung sitwasyon na gano'n? Na naiisip natin, kasama naman natin ang Holy Spirit At Sister Jess na yan. Sa akin po, dahil po kasama natin yung Holy Spirit, yung Word of God na pinangahawakan mo. Kapag yung Word of God na hinahawakan mo talaga, katulad po nung nangyari sa akin, parang sabi ko, Lord, napakasakit. Sa sitwasyon ko po, sabi ko na lang, you are faithful and just. If God is with us, who can be against us? So, even, sabi ko kay Sister Nick, we obey God kahit masakit. We need to love. Sa lahat ng nangyari, all things work together for good. Yun yung nag-comfort sa akin na nag-equate para sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Mahirap, masakit. Pero Kristiyano ka, kahit masakit. As a human being, iyang anak, habang sakit, pero pinili ko rin sa maging Kristiyano. Para tanggapin lahat yun. Yung mga pangako na ng Diyos ang pinagpapawakan ko. So, wala po akong choice. Kasi yun na lang ang gagawin sa akin. Iyang Kristiyano. Yun lamang. Yan, praise the Lord. Siyempre, kapag alam natin bilang mga mananampalataya, ang Holy Spirit, hindi lamang siya teacher, di ba? Sabi rin ng salita ng Diyos, the Holy Spirit is our comforter. Di ba? Sa mga oras ng katulad ng pagdadalamhati at sa pain na nararamdaman natin, ang Holy Spirit pa din ang siya nagbibigay sa atin ng lakas at ng comfort, kaaliwan sa lahat ng pagkakataon. Amen. Meron pa bang gustong sumagot dyan? How does the Holy Spirit? Meron ba? Sige. Magandang hapon po sa lahat. And how can a Christian rely more on the Holy Spirit in obedience to God, especially when it is difficult times? Same din po nung kay Ate Jess na nung year 2020 po na wala din ng tatay ko. So, matagal na po kami Christian sa family, pero hindi ko po in-expect na pag dumating po pala yung time na mawawala na yung isang mahal mo sa buhay, ay parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. So, nung initially po talaga medyo mahirap tanggapin, pero ang pinanghawakan lang po namin, lalo na yung sa nanay ko na lahat naman po ng bagay sa mundo is temporary lang, and talagang mawag tayo dun sa pananampalataya natin na magkakasama-sama pa rin tayo sa langit, gano'n. And basta wag lang tayong susuko na maging obedient sa Panginoon. Lalo pa tayong mas magtiwala sa Kanya, mas mag-rely sa Kanya, dahil ayun nga po, ay lahat ng bagay naman dito sa mundo is temporary lang po. Ayun po. Yan, praise the Lord, palapakan natin ang Panginoon. Praise God. So next po, God works in our inner man to obey for His glory. Dito po sa Philippians chapter 2 verse 13, maliwanag po na sinasabi dito, God is at work both to will and to work, no? For His good pleasure. Kung naalala niyo yung salitang yun, di ba? God is at work both to will and to work for His good pleasure. Ano ibig sabihin nito sa atin, sa topic natin, through glorifying God through obedience? Ito ba isang magandang dahilan sa New Testament people, katulad natin, na tinutulungan tayo ng Diyos mismo na sumunod sa Kanya. Yung kalooban natin, tinatouch niya. Yung lakas natin o kailangan natin na kakayanan para sumunod, tumutulong din siya sa atin.
Kaya both ways ay ginagawa ito ng Panginoon sa atin. Anticipate and observe God's work happening in us. Bilang Christian, dapat naiisip natin to na mahirap bang gawin ang isang bagay na tayo lang? The answer is yes. Pero mahirap bang gawin ang isang bagay na katulong mo ang Diyos? Mas madali siyang gawin, di ba? Kasi katulong mo ang Diyos. Kasama mo yung Holy Spirit. At bibigyan ka niya ng direksyon, bibigyan ka niya ng lakas, bibigyan ka niya ng talino. Para gawin mo ang isang bagay na maaaring inisip mo na mahirap, no? Spiritual life reflects an inward desire. Ang inward desire na to, ito yung ginagawa ng Diyos. And an outward projection. Ito yung work na gagawin niya. Marami yung magandang example. Kasi ako sa church, sa more than siguro mga 40 years na ako sa Christian community, no? May mga makikita ko talaga dati sa loob ng church. Wala siyang taga-ayos lang talaga ng silya. After 10 years, makita mo, nakatayo yan, nagpipreach ng napaka-anointed. Nagsimula yan, taga-ayos lang ng silya. Hindi mo iisipin na kaya niyang gawin yan. Yung iba naman, taga-ayos lang, taga-buhat lang ng mga instrument. Makikita mo nakatayo na, nag-lead ng praise and worship. Dati taga-buhat lang siya ng instrument. Bakit? Both to will and to work, gawa ng Diyos. Amen. Diba? Gawa ng Diyos. Kaya minsan naisip mo, kaya ko bang mag-preach? Kaya ko bang mag-teach? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Pero pag ang Diyos ang tinanong mo, kaya mo. Diba? Amen. Kaya mo, bakit? Siya yung siya yung gagawa sa'yo. Madalas ko na itong kwento nung high school ako, di ba? Sabi ko, una kong humarap sa mga tao, siguro 300 to 400 na estudyante, magde-declaration contest. Sumali lang ako dahil taasan ng grade ko sa English. Hinaman ako ng teacher ko, sumali ako. Pagdating dun sa sapat ng stage, magsisimula na ako yung friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Pagdating ko dun sabi ko, Walang lumalang. wala talagang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko talaga ma-realize yun, bakit wala? Binubo ka naman ako ng mabigat. Sabi sa akin ng teacher ko, nandiyan sa gilid ng stage. Ginanon ako ng teacher ko. No? Kasi minuto na, 3 minutes na, 5 minutes na. Hindi ako makapagsalita sa harapan ng tao. Kaya hindi ko makalimutan yun. Kaya kung titignan mo, kung si Pastor Joe nakala mo magaling magsalita, hindi nga makapagsalita. Yeah. Na nakita ko yun, high school na yun. Na 4th year na halos yun. Para lang ma-increase ng grade ko, sumali lang ako. Challenge ako ng teacher ko sa English. Pero hindi ako magsalita Parang gano'n. So, it's the work of God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Basahin natin ito, Philippians 1:6 and Romans 8:26. Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yan, Romans 8:26. Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. So dito po sa Philippians 1:6, maganda po rin tayo sabi ng God started a good thing in you. May isang bagay na maganda na laging sinisimulan ng Diyos sa'yo. At kung sinimulan niya raw yung magandang yun, kaya niya tapusin yun. Diba? So both to will and to work, gagawin niya yun. At sabi niya sa Romans 8:26, God works in our inner man. Pag sinabi mong inner man, ano ang unang gagawin ng Diyos sa iyo? Matuto kang manalangin. God can never work in you pag hindi ka nakikipag-commune sa Kanya. At sabi ng Romans 8:26,
the Holy Spirit will lead you in your weakness to pray what you don't know to pray. Yung mga bagay na hindi mo kayang ipanalangin at hindi mo alam na ipanalangin, ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, last natin tanong, how can we influence other Christians in obedience to God and give glory to His name? Ano kaya ang magandang paraan na may impluensya natin ang ibang mananampalataya na sumunod sa kalooban ng Diyos at magbigay ng glory sa Kanya? Ano yung mga paraan na inisip natin na maka-influence tayo? Yan. Sino po ang nandiyan sa... Sino? Brother Luke, yeah. Brother Luke to me. Luke Hello to po, us. good evening. How can we influence other Christians in obedience to God and give glory to His name? For me, we need to be a good example. We lead by example. Kasi, meron ba? Ayan. Mas nakikita nung tao yung actions natin rather than the words for them to obey. It's a natural thing kasi sa tao na we have to have an evidence or we need to see something that is physical bago nila masunod. And I believe na if we do that and we just entrust everything to God, the rest will follow na. So yun po. Praise the Lord. Alam niyo, simple lang to pero ewan ko kung may nakikita niyo to. Maganda po yung example ni Brother Luke. Halimbawa, Christian na tayo. Kahit na magkakasama tayo o barkada tayong Christian, pag walang nag-lead sa atin, kakain tayo, kahit nasa mall tayo, wala man lang sabi, pray muna tayo. Lahat kakain na agad. Hello? Pag magkakasama kayo, sasakay kayo sa sakyan, alis na kayo dahil maglo-long trip kayo, wala man lang nag-lead. Pray muna tayo, kapatid. Pag walang ganyan, nasaan ang natin? Diba? Dapat may isang lead by example. Kasi pag na-realize mo, oo nga pala, pray muna tayo. Oo nga pala, mahalaga pala yan. Pag-ano muna tayo, manalangin muna tayo. Kaya minsan, kahit na anong gathering nyo, exhort muna tayo kahit 3 minutes devotion. Pag may ganyang nag-lead ng dahilan na we have to look unto God, maganda pong example yan. May impluensya natin silang sumunod. At alam natin, ito po ay mahalaga, di ba? Na ma-realize natin, wherever we go, whatever we do, do it all for the glory of God. Palapakan natin ang Panginoon. In conclusion, the Holy Spirit leads us to obey for His glory. Sabi nga ng Acts 5:32, finish the verse, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him, to those who call on His name, and to everyone who asks. Ang Romans 8:14, ito po ang nagsasabi, all who are led by God's Spirit are God's children. So siyempre tayong lahat kasama dyan. Kapag tayo po yung mga anak ng Diyos, ay nanampalataya tayo kay Jesus Christ, ang Holy Spirit po ay laging kasama natin. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. At sabay-sabay po natin basahin. I pray that God will continue to work in our lives, allowing His love to build deeper obedience for His will, the word that our presence is